I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe. Hi everyone, it's me again. Ayan, mayroon tayong upload videos, updates guys. Ang Pangulo po ay pumunta ng Batangas. Ngayon, pagkatapos yung umikot mga kababayan, nagkaroon ng interview. Ayan na nga, no? So sa interview niya mga bes, medyo tumaas ang boses niya. Siguro there's somebody asking him, no? Sa mga yung mga nagkikritisa sa kanya sa mga issue tungkol dito sa mga banat sa kanya ni Sara o ni Digong, di ba? Sabi niya, wag natin pag-usapan yung mga walang kakwenta-kwentang usapan na yan. Ang importante dito is itong problema ngayon sa mga apektado, no, ng bagyong Christine. Oo nga naman, tama nga naman siya. Ito din minsan mga media sutil din no, ang kukulit, no. Imbis ang tanong mo tungkol dito sa mga apektado ng Christine diyan sa Batangas, isinisingit pa talaga, no. But anyway guys, no, sa mga bumabati ko sa Pangulo tungkol sa flooding control na sinasabi nila 5,500, alam nyo guys, sabi ko nga dahil may upload tayo, yung ibang flooding control ng Pangulo, tapos na. Hindi po sa isang lugar, buong Pilipinas po yan. And the rest under construction yan. Ngayon, magaling sila manira sa social media. Tuwing may baha, kay Pangulong Marcos isisisi. Alam po natin yan, na yan po ang mga bersyon ng mga DDS. Paninira lang. Nakikita nila si Pangulong Marcos Jr. pero hindi na nila nakikita guys yung flooding control ni Digong na mahigit 11,000, no, or 13,000 plus. Hindi nila nakikita yun. Bakit hindi naramdaman ang flooding control na yan? So dahil dyan mga kababayan, alam nyo naman ang Pangulo pag nagsalita malalim po yan. Depende na sa'yo kung hindi mo magets yung ibig niyang sabihin, no? Ganun talaga magsalita ang mga matatalino. Ang sabi niya, walang magagawa ang flooding control kung ang level ng tubig ay hanggang bubong. Useless lang po yun mga kababayan. Lalo na pag ang flooding control hindi konkreto, ay talagang masisira po yan, no? So sa mga naninira sa kanya, magaling magpatutsada sa social media, ito po yung sagot niya sa inyo mga kababayan. Ito po yung sagot niya. No, sinagot niya yan tungkol dito sa 5,500 na yan. Sabi niya nga, walang magagawa kasi kung ang tubig ay mas mataas, no? Sa kasaysayan ng Pilipinas, ngayon lang po nangyari ito. Napakataas yung mga tubig. Hindi, totoo yun mga kababayan. In the past na mga years, hindi naman tayo nagkaranas ng ganyan kalaki ang baha, ang kataas ang mga tubig, di ba? So, dahil dito, alam nyo naman, hindi marunong mag-respect itong Pangulo na ito. Ang tanging sabihin niya lang, babaguhin yung design, titingnan kung paano ang magandang gagawin nang sa ganun kahit malakas ang baha, hindi na masisira. At yung mga tulay, babaguhin. Kaya nga pumunta siya dyan at nakikiramay din siya sa mga namatayan. Nagsindi aktualisa sa kandila doon sa isang video kung makikita nyo. So yun guys, sa mga nanira sa kanya, yan po ang sagot ng ating mahal na Pangulong Marcos Jr. See you again guys on my next upload video. Bye 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 and babus. God bless Philippines. Panoorin nyo. Eto na. I don't want to talk about. I need to talk about what's happened here. At I don't want to talk about. I need to talk about what's happened here. At nakita naman ninyo kung gaano kalaki ang naging sira sa infrastructure. At yun ang tinitignan namin, in-inspection namin. Tapos yung kabuhayan. At marami talagang ang laki na talaga ng tubig. Maraming nagsasabi, nababasa ko sa dyaryo, naririnig ko sa radyo, television, nasa ng mga flood control. Nandyan ang mga flood control na overwhelmed lang. Tignan ninyo ang statistic. Nung bagyong Undoy, 400 plus centimeters ang bumagsak na tubig. Dito sa Christine, ang bumagsak na tubig is about 700 plus. Halos doble ng Undoy. Kaya yung flood control ginawa natin para sa mga baha kagaya ng Undoy. Bago ito, kausapin nyo yung mga tao.
Yung mga lugar na gumuho ang lupa, ngayon lang nangyari yan. Hindi pa nangyari sa buong buhay nila, sa buong kasaysayan ng mga lugar na yon na gumuho ang lupa dahil napakalaki ng tubig. Tapos yung mga nabaha, ganun din. Bumabaha siguro dati, pero hindi ganito kalaki. Nagbago talaga ang panahon. Kaya yung climate change na aming pinag-uusapan ay talagang naging nakikita na natin. Hindi na kailangan ipaliwanag dahil unfortunately, nararamdaman na talaga natin na sarili natin. Hindi na natin kailangan basahin pa yung mga report o study ng mga scientifico. Alam na natin kung gaano kabigat ang magiging epekto ng climate change. Kaya hindi bale basta tulong lang tayo ng tulong. Sir, imbestigahan yung mga flood control projects, hindi sisingin daw sa budget, hindi yung flood control. Oo, sige. What's been happening? Wala akong problem. But also they have to realize there are two sides to this. Sinasabi yung flood control, talagang nang-overwhelm ang flood control natin. May flood control tayo, hindi kaya. Hindi talaga kaya dahil sa buong kasaysayan ng Pilipinas, wala pang ganito. Ngayon lang natin haharapin ito. Kaya dapat maunawaan talaga ng tao, hindi lamang yung budget, kung ano yung science. What's the science? Follow the science. See what's happening. Tignan ninyo, hindi lamang dito. Nakita nyo ba yung nangyari sa Espanya? Nakita nyo ba yung mga nangyayari sa iba't ibang lugar? Sa States, yung mga nangyayari. Ganyan din. Doon din sa mga lugar na yun, ngayon lang nangyari yan. Kaya gagawin natin, babaguhin natin ang mga design, patitibayan natin yung mga infrastructure, mga flood control, yung mga slope protection, pati yung mga tulay. Lahat yan, kailangan natin baguhin, tignan natin na mas magandang design para... Time na i-order ang DNR to review or mag-implement muna ng moratorium sa mga development. Kasi yung isang reason bakit binabaha is yung mga development. Well, that's always been a problem, but it's not been as severe as it is now. And again, it's climate change. It's something that never happened before. And it is something that we have to deal with. There's no other way. It's something that we have to deal with. We have to be smarter. We have to be more technologically aware of what is available so that we can reduce the effects. And that is why pinaglaban natin yung Loss and Damage Board na dalhin dito sa Pilipinas dahil sana sila itutulong sa atin para ayusin lahat yan. Okay? Thank you. Sir, I are you know. satisfied with how you responded with Typhoon Christine? I'll tell you the truth. It's never enough. It's never enough. I wish we could do more. We're doing everything that we can. But, you know, when you lose a life, you lose a life. What can you do about that? It's terrible tragedy.